Hello everyone, my name is Ayumi from Nagoya, Japan. Welcome to my channel. Hello guys, kumusta kayo? It's Kitskite. Mag-ingat kayo palagi. So, andito na naman ako para mag-share ng kaunting kaalaman para din sa ating mga kababayan. So, isi-share ko sa inyo about dun sa kung paano pipilapan yung LCCM or Legal Capacity to Contract of Merit Application Form. At saka yung affidavit of civil status ng single applicant or hindi naman ay yung uh, well, widow o widower o divorce o annulled para sa mga Pilipino applicants. So, isi-share ko sa inyo kung paano ba siya pipilapan. So, ito talaga yung mga application na to. Ito lahat yung mga application na kailangan nyo para sa pagkuha nyo ng LCCM. So guys, sa LCCM, ito yung Filipino at saka Japanese national na magpapakasal dito sa Japan. So kailangan yung kumuha ng LCCM. Kung kayo naman din ay nasa Pilipinas, ganun din ang kukunin nyo. LCCM sa Japanese Embassy sa Maynila, ganun din. So ito yung mga kailangan yung requirements. Ito yung mga kailangan na application form na kailangan yung pipilapan. So, kung gusto nyo din kung anong mga requirements na kailangan nyo sa pagkuha ng LCC, meron din po akong video dyan. So, pwede nyo panoorin yan. Ayan. Pwede nyo panoorin yan para talagang may idea kayo kung anong mga kailangan nyo ihanda sa pagpunta nyo sa Philippine Embassy dito sa Japan. Kung hindi naman ay nasa Pilipinas kayo ay Japanese Embassy sa Maynila. Yung application na to, guys, ililink ko na lang dyan sa baba para i-click nyo na lang. Tapos, about naman dun sa affidavit. So, pa-make sure na tama yung pipiliin nyo kasi iba-iba. Katulad ng sa single applicant, hindi pa kinasal noon. At saka yung affidavit naman ay yung widower. Kung hindi naman ay divorce or annul. So, piliin niyo yung tama ha. Baka magkamali kayo. So, nasa website din yan ng mga embassy talaga. So, pwede niyo din talagang tingnan doon sa Philippine Embassy website nila. Nandun din yung mga link at saka mga information. So, ayan. So, guys, dating process ng LCCM, so kailangan dalawa kayong pupunta doon sa Philippine Embassy sa Tokyo, kung hindi sa Osaka, kung hindi sa Nagoya. So, dahil ngayon sa corona na yan, hindi pa natatapos. So, pinapayagan na ngayon na by mail lang, ipapadala mo na lang ang lahat ng document mo at saka yung application form na pilapan mo ng maayos. May signature kayong dalawa doon, yung dalawang magpakasal. At saka, yung bayad nyo ay ipapadala nyo na lang sa post office. Merong details sa website nila kung saan pwede magpadala ng bayad. Antayin nyo na lang, tatawagan kayo ng staff para naman sa payment. So, bibili kayo ng letter pack, 520. So, dalawa yon. Ipapasok nyo dun yung isa sa loob. Pwede daw siyang tupiin kasi ganun yung ginawa ko dati. Pwede siyang tupiin ang letter pack. Ayan, so ipadala nyo sa kung saan nyo gustong kumuha ng LCCM. So guys, bago ko itutuloy, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video. So thank you so much. So ito kung paano siya pipilapan. So guys, ito yung application form ng Legal Capacity Contract of Merit. So dito sa may bandang taas, huwag nyo na itong pakialaman kasi authorized person lang ang magsusulat dyan. Tapos dito sa apply for legal capacity to contract married with name ng mapapangasawa mo dito. Dito sa number 1 ay complete name ng Filipino applicant. So ilagay mo lang yung kompletong name mo. Sa number 2 ay i-check mo lang kung male or female ka. Tapos sa number 3 kung ilang taon ka na, katulad ng nasa sample, 37 years old. Tapos yung number 4 is kung saan ka pinanganak, city, tapos province lang. Katulad ng nasa sample, Panabo, tapos Davao del Norte. Tapos number 5 ay isulat mo ang kumpletong father name ng Filipino applicant.
At number 6 ay kumpletong name din ng iyong mother, Filipino applicant. At number 7 ay civil status mo katulad ng single, kung hindi widow, widower, or divorce. Ayan, isusulat mo lang siya. Dito sa 7A, isusulat mo kung widower ka or widow, isulat mo yung full name ng dati mong asawa na namatay at saka yung date kung kailan. Kung ikaw naman ay single, isusulat mo lang ang NA or not applicable. Sa 7B, kung divorce naman, isulat mo kung paano at kailan, at saka kung paano kayo nag-divorce, kung by mutual agreement, ganyan. So, isulat mo lang. Sa number 8 ay address nyo dito sa Japan kung saan kayo nakatira ngayon, kung nandito kayo sa Japan. Number 9, kung anong trabaho mo dati. Kung wala kang trabaho, ilagay mo lang not applicable. Kung hindi naman ay NA. So, kung meron, ilagay mo kung anong trabaho mo dati. At number 10 ay permanent address mo sa Pilipinas. Katulad ng nasa sample, ayan, ilagay mo lang yung address mo doon. At number 11 ay full name ng mapapangasawa mo or papakasalan mo. At number 12, full name ng residence of guardian. Kung hindi naman ay magulang mo. Kung sa lalaki ay 20 years old pababa, so ilalagay mo yung full name ng father mo dyan. O kung hindi naman ay mother. Kung sa babae naman ay 18 years old pababa, so ilalagay mo din kung sino magiging guardian mo. Ganyan. At kung ikaw naman ay nasa tamang edad na, so ilagay mo lang yan NA. At guys, huwag kalimutan yung passport picture size nyo na 4.5 cm times 3.5 cm, 2 piraso. Pagkatapos signature ng applicant dito. Tapos dito ay kung by mail mo siya gagawin, ipadala yung mga document mo, kahit wag mo na siyang susulatan. Yung staff na lang yung magsusulat niyan. Pero kung by appointment mo siya gagawin, so susulatan mo siya ng day, month at saka year ng araw ng pagpasa mo ng application form. Tapos passport, Philippine passport number mo dito. At saka expiration date ng passport mo kung kailan in-issue. Katulad ng nasa sample, 27 July 2019 on 27 July 2027. Tapos dito sa pinakababa, wag niya itong susulatan kasi yung authorized person lang ang magsusulat dyan, yung staff ng Philippine Embassy. So, yan lang kung paano siya pipilapan yung LCCM or Legal Capacity to Contract of Marriage. So, ang next naman is yung affidavit. So, ito naman yung application ng affidavit of civil status single. Number 1 ay name mo, first name, middle name at saka last name. Philippine address, so complete address mo sa Pilipinas, isulat mo dyan. Tapos address mo dito sa Japan kung saan ka nakatira ngayon. So number 1 ay nakalagay dyan ay yan, hindi ka pa kinasal noon hanggang ngayong araw na to, ganyan. So katibayan na itong affidavit na pinilapan mo ay for single application form. Sa number 2 ay name ng mapapangasawa mo, ilagay mo yung full name niya dito. Tapos dito naman ay lalagyan mo lang siya ng day, month at saka year sa araw ng pagpasa mo ng application. Pero kung by mail mo siya gagawin, huwag mo na lang siyang susulatan kasi sila na lang magsusulat dyan. Tapos signature ng applicant dito. Tapos dito lagyan mo lang siya ng day, month at saka year sa araw ng pagpasa ng application. So kung by mail mo siya gagawin, huwag niyo na lang siyang susulatan dahil yung Philippine Embassy na yung magsusulat dito. Dito ay passport number mo at saka kung kailan in-issue yung passport mo, tingnan mo dun sa passport expiration date. Tapos dito sa place, DFA Manila for example, saan kayo nag-apply ng passport nyo. Nung huling in-issue yung passport mo saan. So nasa likod yan ng passport nyo nakalagay. Tapos dito ay wag nyo nang susulatan dyan dahil authorized person lang ang magsusulat dyan. Tapos yan lang kung paano pipilapan yung affidavit para dun sa mga single at hindi pa talaga kinasal noon. Ito naman yung affidavit para dun sa annulled, ayan. Dito ay same lang naman yung pagka-explain ko kanina dun sa nauna. So number 1 ay name mo.
Tapos itong pangalawa ay Philippine address. Tapos sa Japan address. Ayan. So ang magkaiba lang talaga ay dito sa may gitna. So number 1 ay full name ng dati mong asawa katulad ng Certificate of Finale and Court Order Decision. Ayan, nakalagay katulad ng name niya doon. Tapos sa pangalawa ay name naman ng papakasalan mo ngayon. Full name niya, ayan, ilagay mo lang. Tapos dito na-explain ko na din to kanina. So lalagyan mo lang siya ng date, day, month at saka year sa araw ng pagpasa ng application. Pero kung by mail mo siya gagawin, huwag mo na lang siyang susulatan. Tapos signature ng applicant. Ganon din dito sa araw ng pagpasa ng application, lagyan mo siya ng day, month at saka year. Kung by mail mo siya gagawin, huwag mo na lang siyang susulatan. Tapos passport number at saka kung kailan in-issue ang passport mo at place kung saan in-issue yung passport mo, DFE Manila for example, kung hindi naman sa Philippine Embassy ng Tokyo, ganyan. So ito naman yung affidavit, civil status of widow o widower. So number 1, name mo, first name, middle name at saka last name, tapos Philippine address, tapos Japan address. Ayan, same lang din dun sa nauna. Number 1 ay complete name ng dati mong asawa or yung namatay mong asawa. Tapos date of death. Tapos dapat same yung information doon sa death certificate ng asawa mo dati. Number 2 ay complete name ng papakasalan mo ngayon. Ayan, isusulat mo lang. Tapos day, month at saka year sa araw ng pagpasa ng application. Kung by mail mo siya gagawin, huwag mo na lang siyang susulatan. Tapos signature ng applicant dito. Tapos day, month at saka year sa araw ng pagpasa ng application. Kung by mail mo siya gagawin, wag mo na lang din siyang susulatan. Passport number at saka kung kailan in-issue ang passport mo at saka place. Ayan, sa sample DFE Manila. So, ayun lang guys kung paano siya pipil upan yung LCCM or Legal Capacity to Contract of Marriage. So, kung may mga katanungan kayo, mag-comment down lang kayo dyan or i-like ang page ko. Mag-message lang kayo doon at iwanan nyo lang ang iyong mga katanungan at talagang agad-agad ko yung masasagot pag may free time ako. So, thank you so much. At guys, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago kaming video. So, thank you so much. So, mag-ingat kayo palagi. At gusto ko lang din mag-thank you kay Aiko and Mike at Shika Shiwatanabe at Learning English. Salamat sa comment at pag-subscribe ng channel namin. At saka kay Asgel TV, Misuki Nakano, Ishilons Yamamoto, kay baby ko, HRH Vlogs, Camel A. Galos, GR San TV, Komeko Coms 1221. Maraming salamat sa pag-subscribe at pag-like at saka comment. Thank you so much. At sa manikit-kite.